Yo, what's up mga kabiyahe? So, dyan tayo galing, Zero in. At pa-ride out pa lang tayo. Time check 10:02 in the morning. Ay go. Whoop, whoop. So, sobrang late ride out for today's biyaheng bike mga kabiyahe. So, welcome na naman sa ating panibagong biyaheng bike para sa ating Philippine Loop Adventure Tour mga kabiyahe. So for today's biyaheng bike para sa ating day 49 ay pupunta tayo ng Pagudpud mga kabiyahe. So ayan, Pure Gold Lawag. Dito pa tayo sa town proper. Ayan, 10:03. Grabe, sobrang late yung ride out natin kasi wala tayong memory space na available. Nag-haul pa ako. Nag-haul, maghabol, mag-edit para meron tayong pag-video ngayong araw. Bali ang nangyari kasi yung in-edit ko kagabi hindi pala siya nag-save. Pambihira. Cagayan, Pagudpud. Dito tayo mga kabiyahe. Yung in-edit ko kagabi, hindi pala siya nag-save. Nasagi ko siguro habang natutulog ako. Na-press ko yung cancel. Kaya ayun, ulit ako. Ang matagal lang kasi sa proseso ng pag-edit yung exporting ng videos. Kaya kailangan ko mag-export ng 3 files. Kaya inabot ng siyam-siyam mga kabiyahe. Bali ang target natin ngayon at least hanggang Claveria, Cagayan mga kabiyahe. Wala ano dapat, apari dapat, kaso sobrang gahol na tayo sa oras. So tara, biyahe na tayo. Na-check ko na HPG sila. Na HPG. So time check 10:12. Approaching tayo ng Bacara Ilocos Norte. Grabe, ang init na. Mainit na. Napudot. Ahon din ruta natin ngayon. 800 meters elevation gain. Ayun, pasok na tayo ng Bacara. Nakapasok na pala. So time check 10:17 mga kabiyahe. Ayan, to Cagayan. Rodolfo G. Fareñas Jr. Bypass Road. Noong September 2023, dyan ako dumaan. Yung first North Luzon loop ko. Maahon din dyan sa bypass. Ayan, dito tayo. Dyan ako dumaan mga kabiyahe. Tapos dito ako nag-lunch sa Farmview Food House. Yan. So nandito ako noong September 2023 ng 1 PM in the afternoon.
18. Yung pangalawang North Luzon Loop, madaling araw, dumaan kami dito. Mga alas 5 yata yun. Maaga pa. So unang daan, alauna. Pangalawang daan, alas 5 ng umaga. Ito pangatlo, alas 10 ng umaga. Amazing, right? Dito na tayo sa Bacara Bridge, which is Tuyo. Ayun, may ilog pala sa kabilang side. Yan, masdan mo. Ang ganda ng Bacara. Ayun, Pagod Food oh. Diretso, Pagod Food. Welcome to Bacara. Bacara Police Station, ang late lang. Time check 10:23. Mamaya na ako kakain, sasabay ko na sa lunch. Welcome to Pasukin. Nandito tayo sa Pasukin, mga kabiyahe. Pasukin na natin yan. Baka pasukin pa ng iba. Maganda na yung ano ngayon naka-aspalto na. Huling daan ko dito 5 months ago, samentado pa. Ayan, sarap. So dito nga pala sa Pasukin, Rolling Hills yung ruta, Ahon Lusong. So tara, lakas pa ng headwind, dagdag pahirap sa padyakan. Thank you. Check 10:37. Maligayang paglalakbay. Nice, nice. 4 km Pasukin town proper. Let's go. So ayun mga kabiyahe, dito tayo sa bypass road ng Pasukin dumaan. So this is a 2.5 kilometers na bypass road. At nakasave tayo ng at least 1 kilometer kung doon tayo sa National Road dumaan. Okay lang din. Look haba Wala masyadong sasakyan. Kaso nga lang sobrang lakas ng hangin. Tapos bagong daan ang ating magugupitan. Alright. Magtuloy-tuloy. Okay
Okay na tong mainit kaysa maulan, di ba mga kabiyahe? Para makapag video tayo ng maayos. Ayan, mahirap lang bumadyak, headwind, salubong yung hangin, kinokontra yung takbo natin. Kaya kailangan talaga dito ako sa drop sumawak para kahit papaano may aerodynamic. Ayun oh, may ginagawa pang tuloy dun Hindi pa commercialized yung area pero may mga kino-construct ng mga building. Sooner or later marami na rin mga ano dito, mga tindahan. Alright, balik tayo sa National Road. Diba? Malaki ng tinipid natin, 1 kilometro. Pasukin Bridge mga kabiyahe. Ayan. So this is the Pasukin Bridge. Paano malaman ang pangalan ng bridge? Nakasulat yan dito. Ayan, dun sa bungad. Sa bungad siya nakasulat. Pero most of the time dapat kabilaan yan. So dito na tayo sa Pasukin Town proper. Padre Pio Shrine. Ayan mga kabiyahe. Thank you Lord. Thank you Padre Pio. Time check 11:18. At nasa Pasukin pa rin tayo, on the way to Burgos, Ilocos Norte. Mahaba itong Pasukin guys, 30 kilometers. So malakas pa rin yung hangin at rolling hills pa rin yung daanan dito. And 16 kilometers to Burgos. Halos nakakalahati na pala tayo. Welcome to Burgos. Dito na tayo sa Burgos, Ilocos Norte mga kabiyahe. More or less 10 kilometers hanggang town proper ng Burgos. Time check 11:28. Medyo nagugutom na rin ako. 11 pa. And more or less 10. 11 to Burgos. Nagugutom na ako pero kaya pa naman. Doon na tayo sa town proper kakain para sure ball na merong makakainan. Kasi dito non-residential tong area na to mapapansin nyo kaliwa kanan puro gubat. Cafe Corridor Lighthouse yung nasa taas. Ayan
lighthouse na rin yan dito sa Burgos, Ilocos Norte. Ahon papunta dyan. Ito maganda yung view dito, one of my favorite to eh. Ayan. Dito daan papuntang Cape Buhidor Lighthouse. Hindi tayo magdadaan doon, hindi ko trip eh. Eto na, isa sa mga paborito kong spot. Sobrang ganda ng karagatan, katabi ng daanan at kagubatan. Sarap! Isang gana, di ba? Ang ganda. Woo! Ayun po, mga rock formation. Farmers Cafe. Sarap! Ang sarap-sarap. Time check 11:36. Layo-layo pa tayo sa town proper. Pag mayroon ako nakitang tindahan, kakain na ako. Ayan, dito na tayo sa town proper ng Burgos. Sa problema ng karinderya. Yun lang. Gutom na ako. Time check 11:52. Mag-aalas 12 na. Oh. 7-Eleven na muna. Maya na mag-rice. Kita na yung windmill oh. Ay putik ka, sarado pala. Loko. Ginagawa pa. Sarado eh. Shit. Ang tindahan. Naloko na.
awit. Mamaya ulit mga kabiyahe. Kaya malalas ang hangin, nakabukas yung electric fan. Pambihira. Habang ahon pa naman to. Habang ahon to. Dito pa nadatna ng walang pagkain. Visit. So ayun mga kabiyahe, may nakita tayong kainan. After ng ahon, lumusong tayo at ito yung tumbok, Agbayanis Restaurant. Dito yan sa Nagsurot, Burgos, Ilocos Norte. Tara, gutom na ako. Time check 12:01. 12:02 na. Mga windmill oh. Kain mga kabiyahe. So ayun, grabe, totally drain yung sugar ko dahil for 50 kilometers, average speed tayo ng 28 kilometers per hour, kaya magre-refresh tayo. 1 litro, 1.5 pala. Sarap. Grabe pa yung init. So ayun, ride out na rin tayo agad mga kabiyahe. Time check 12:34. Hindi ko naubos yung 1 liter. May bahan pa tayong coke, pambihira. Sama ng bottle water natin, coke din, pambihira. Ewan ko lang, umulan pala mga kabiyahe habang kumakain tayo. Hindi ko napansin. Sa loob kasi tayo eh. Ayun o, basang-basa yung kalsada. Tara, tara. 12:34. Gapang na ako. Malapit na rin naman eh. Oh, nakatutok yung electric pan oh. Ahon. % gradient. Solid mga kabiyahe. Sayang, hindi natin abutan yung ulan. Mainit tuloy ulit. Barangay Baruyen, Burgos, Ilocos Norte. Papunta na tayong Banggid. Sa wakas lusong na.
kalsada. May arko. Wala pang arko dati Banggi. Huling daan ko dito, walang arko. Galing, ngayon may arko na. Time check 12:58. Grabing singaw ng kalsada, sakit sa mata. Bagong gawa lang yung arko. Ganda. You are now in Banggi. Observe cleanliness and orderliness. Alright. Lusong na. Sakit sa mata yung singaw ng kalsada. Degrees north. Ahon pa rin pala. Ito na yung Luzon mga kabiyahe. Electric pa, no? Alright.
windmills. Yan, pag nakita nyo yung windmills na yan, yung arrow, dito yan sa may kanto na yan, dyan tayo papasok. Ito, oh, yan, papuntang windmills, Banggit Windmill Park. So malapit lang naman to, mga 3 to 4 kilometers na side trip. Dire-diretso lang to, wala ka nang ibang lilikuan kasi ito lang naman yung kalsada papasok doon sa Banggit Windmill Farm. Dire-diretso lang to mga kabiyahe, basta sundan nyo lang tong kalsada. So pangalawang punta ko na to dito ngayon. Yung pangatong daan ko dito, hindi na sila nag side trip dito eh. Ayan, pag nakita nyan, welcome Tagipuro. Dire-diretso lang. May rough road dito mga kabiyahe, pero kung naka gravel bike kayo, kayang kaya naman. Pero kung naka road bike, eh tulak nyo na lang para safety first. Alright, alright. Doon yan mga kabiyahe, oh. Paikot ng kalsada, papunta yan doon. So may ulit doon tayo sa rough road makita. Doon nga pala tayo galing, doon sa bundok na yan, oh. Yung mahabang lusong kanina, dyan tayo galing. Ayun na mga kabiyahe, ang Windmill Farm. Pero lalapitan pa natin yan mga kabiyahe. Ito mga doon yata galing itong mga ito. Tingnan yung likod ko, ayan o, hile-hilera sila. Ayan, malapit na tayo sa gravel section. Eto na. Yan, huwag kayo diretso, kaliwa kayo. Yan, dito. Naka-PSI nga pala ako. Buhangin yung delikado dito. Diba? Dahil ang puntahan, malapit lang sa National Road. Sarap mag-gravel. Daming turista ngayon ah. The last time I went here, halos ako lang ang tao. Kasama ko mga locals. Oh my God, look at that. Boom. Ito yung kabila. Marami rin tao. Ah, init. Solid. Love our surroundings, do not litter. Ano to, ice cream? Scramble.
Dami rin dun, oh. Nakapatay itong isa. Ganda, di ba? Bangges Windmill Farm dito sa Bangge, Ilocos Norte. Hala! Chinese Coast Guard! Ayun, oh. Pagudpud Windmill Farm sa kabila. Doon tayo pupunta mamaya. Sige, halika na! Dali! Uy! Solid. Sige, may isa pa. Isa pa. Ayun, nandito tayo sa ilalim ng LC. Sumisilong. Pag yan naka landscape, papasok yan sa ano. Pero kung sa rinse mo ilalagay, always nakapatayo ka portrait. Oo. Pag ganito, So ayun mga kabiyahe, ride out na rin tayo. Ang oras ay 1:35. Ang temperatura ay 37.5. So ayun, paalam Bangges Windmill hanggang sa muli. Siyempre, hindi tayo magtutulak. Babaikin natin ang gravel bike eh. Grabe. Sarap din ang tambay ko dun, ah. So next stop natin mga kabiyahe, Pagudpud na. Dati sobrang lalim ng buhangin na to. Ngayon banayad na lang. Kung ano yung dinaanan natin papasok dito, yun din dadaanan natin palabas mga kabiyahe. So kayo magagawin dito, ganoon din mangyayari. Yung masakit eh, mabato eh. Oh, naka high PSI tayo, nararamdaman ko talaga to. Ganda, no? Sarap tumambay, mahangin. Ayun, yun lang naman yung part na rough road, yung papasok sa mismong farm. So tara, balik tayo sa National Highway. Ay wait lang pala, maganda yung view dito, yung pabalik eh. Yun, oh. Ayan, di ba? So ayun, tara. Ayun, nasa National Road na tayo, kanina pa. May ahon pa tayo. Tatawid pa tayo dyan sa mga bundok na yan. Malayo pa yung Patapat Viaduct mula dito. Nasa 30 kilometers pa. At ang kalahati doon ahon, ang kalahati lusong. So 7 kilometers pa hanggang Bangge town proper. So mostly flat na rin naman ang ruta papunta doon. So time check 1:45 PM. Kailangan makatawid tayo ng Cagayan nang hindi pa madilim. Mas
Kasi yung unang punta ko dyan, yung first North Luzon loop ko, umahon ako ng Pagod Food. Nag-start ako umahon 6 PM patawid ng Claveria, Cagayan. Nabot ako ng 10 PM dun. So ayoko na maulit yung senaryo na yun, kaya kailangan nating bilisan. Late na rin kasi tayo nakapag-ride out sa Lawag eh. 10 PM na rin eh. Pero tansya ko, mga alas 5 tayo aahon. Makatawid lang tayo sa bundok. All goods na eh. Yung Barangay Calvario. Yun lang naman yung ano eh, yung bundok. 5 kilometers na ahon, tapos 15 kilometers na lusong. So bawing-bawi tayo mamaya. Ayan, dito na tayo sa Banggi town proper mga kabiyahe. Ayan, diretso na tayo. Dito na tayo sa arko ng Pagod Food magpapahinga. Lapit na lang yun eh, wala na 1 kilometro. 2 kilometro pa pala mula dito. Yung arko ng Pagod Food. 2 kilometers mga kabiyahe. Nandun na tayo sa arko ng Pagod Food. Doon tayo mag-rehydrate dahil paglagpas ng arko ng Pagod Food ay mahabang ahon na yun. Mahaba-habang ahon yan. So ayun mga kabiyahe, sabi ko kanina 2 kilometers na lang, diba? Sorry, mali pala. 4 kilometers pala. So ito na nga tayo mga kabiyahe. Tanaw nyo na ba? Tanaw nyo na? Ako kasi tanaw ko na eh. Tanaw ko na ang arko ng Pagod Food. Ayan, nakikita niyo yung bundok na yan. Diyan tayo aahon mga kabiyahe. Yes, we made it. Thank you Lord. Nakabalik ulit sa arko ng Pagod Food for the 3 times around. Oh my God, alain mo yun. Nakakatatlong beses na tayo dito sa arko ng Pagod Food. At ito yung view sa kanan at sa kaliwa. At ito naman sa harap ng arko. Goodness gracious. Pagod Food. May souvenir shop dito. Tapos yun, may mga tubigan doon sa kabila. Dito na tayo sa Pagod Food. Pipicture lang tayo, tapos rehydrate, tapos recta ride out dahil ang oras ay 2:10 in the afternoon. Let's go. So yung arko sa likod, yan. Pagpasok mo ng arko, ayan, ahon agad ang bubulaga sa'yo. Pero wag ka mag-alala dahil maikli lang naman to. Wala tong 1 kilometro. Tapos nitong ahon lusong papuntang town proper. %. So tara, punta tayo sa Patapat Viaduct. Time check 2:33.
Nakapag-rehydrate na rin tayo. Doon na tayo sa Patapat Viaduct. Kakain ng merienda. Rapid banking yun ah. Yan, ahon muna ako mga kabiyahe. So ayun, dito na tayo sa taas at palusong tayo. Paglusong natin, mahabang patag to bago tayo umahon ulit. Diba? Sabi sa inyo eh, tatagos tayo ng bundok eh. Okay, hold tight. I'm stepping on the gas now. May roadworks. Oy, one way ah. Kabuk. Yan, sa baba ng Lusong, town proper ng Pagudpud mga kabiyahe. Tapos patawid naman ng Patapat Viaduct, may ahon ulit doon. Yun, medyo masakit dahil mahaba-haba yun. I'm in Tarag, Barangay Tarag, Pagudpud, Ilocos Norte. Nandito rin pala ang pearly shell ng Pagudpud mga kabiyahe. Ang perlas ng Pagudpud. Sarap. Ganda pa ng kalsada. Town proper ng Pagudpud mga kabiyahe. Ayan, dito yung perlas ng Pagudpud. So dyan, papasok ng Pagudpud town proper. Tapos ito yung perlas na Pagudpud. Ayan, may malaking perlas dyan. Tapos ito yung patag na sinasabi ko na medyo mahaba-haba bago tayo tuluyang umahon. Tapos ang ganda ng overlooking view ng mga windmill. Kaso hindi gumagalaw ah. Oh, yeah, luba. Grabe yun. Airport landing na. Hindi gumagalaw yung mga windmill ah. Haba nito mga kabiyahe, mga 3 kilometers to na patag. Solid yun no? So ang next na bayan ay Santa Praxedes, which is 36 kilometers from here. Layo-layo. Bundok ng tinawid natin oh, nasa likuran. Solid, di ba?
Another bundok ulit ating tatawirin, yung nasa harapan naman. Masakit din ahon dyan, pero bawing bawi sa lusong dahil mahaba-haba rin yung lusong mamaya. So tara, kami ulit mga kabiyahe. Yan, simula ng akyatan. Naka 1 kilometer of climb na tayo. Parang aambon na. May bahagyang pagpatak eh. Siko. So ito naman yung ano, Pagudpud wind turbine. Lalakihan. Ito bagong kabit lang to eh. Last year wala pa yan eh. Nagro-road widening na rin sila pati. Ayan yung mga wind turbine na yan, wala pa yan last year. Ang laki ah. Ayan, recovery. Tapos ahon ulit tayo pagkatapos na ito. Ng kabundukan. After nito may ahon pa ulit. Oy, diba? Wait. Banayad lang naman, ahonan dito 3, 4, 5, 6 lang. Grabing alog ng camera ko. Mukhang may lamat na naman yata to. Laking electric fan. And time check 2:58 in the afternoon.
So ayun, bali last stretch ng climb na to mga kabiyahe. Ayan, after this mabang lusong na hanggang Patapat. Ayan, last stretch ng ahon. After neto mahabang lusong, pero mag-iingat kayo ha, mag-iingat tayo pag palusong. Ayan na. Kaya ulit mga kabiyahe. So ayun mga kabiyahe, lusong na tayo papuntang Patapat Viaduct. Let's go! Uy, ang final destination yun ah. Dagat oh. Balaod Beach. Sarap. Oy. Putik na sira yung buwelo. Nabutan tayo. Sira yung buwelo eh. Sayang.
Natanaw ko na yung Patapat Viaduct mula dito. Yehoo! Eto na mga kabiyahe, ang Patapat Viaduct. Grabe, nakakatatlo na ako. Amazing. Wow. What a beautiful view. Ayun oh. Sobrang ganda oh. Alright. Yun oh. Haha. Let's go. Ayan, Patapat Viaduct mga kabiyahe. Kitang kita, walang daya. Grabe, walang kupas. Napakaganda pa rin talaga. Ito yung sobrang layo na masarap balik-balikan. Sarap. Look, ang haba nito. Pero nakikita ko na yung ahonin natin sa kabilang dako. Ayan, hindi rin tayo magtatagal dito dahil kailangan natin makatawid ng bundok bago magdilim. Pero bago yun, sulitin muna natin. Yehoo! Ang ganda talaga. Alayin na natin oh. Wow, look at that. Sa kabila tayo galing, layo na, di ba? May merienda tayo mabilisan. Best. Napakaganda talaga ng Patapat. Ito yung sobrang layo na masarap balik-balikan. Siguro mga once a year na ride. All goods to. Touchdown. So ayun mga kabiyahe, nagdikit na rin pala ako ng sticker dito sa Welcome to Ilocos Norte. So ayan, gitnang gitna, ayan, biyaheng bike ni Mike, Delta Appliances. So ayan, sana tumagal siya at sana sa susunod na pagbalik ko dito ay nandyan pa rin siya. Hindi ako fan ng magdidikit sa mga ganyan pero since may sticker naman tayong available, ay why not? Kasi pagka ganyan tinatanggal din naman kasi. So ayun, punta na tayo ng Cagayan Valley. So mahirap din ang ruta dyan may 5 kilometers of climb dyan na walang recovery. Mahaba-haba yun. Tapos alas 4 na ng hapon, baka abutin tayo ng gabi. So tara, merienda pala ako muna. Mabilis ang merienda lang, tapos magbabaon na rin ako kasi wala masyadong tindahan dun. Ayan, 352. Mga 410 larga tayo.
Ate Lene. Tiwala yung kanya naman. Kasama po kayo na 130. Ganun siya. Magpa-birthday ka lang araw doon. Dapat yung pala buso. So ayun mga kabiyahe, huling sulyap bago tayo mag-ride out dito sa Patapat Viaduct. Paalam. Hanggang sa muli. Masaya ako at muli ako nakabalik dito. Tara na, 4:10 na. At aahon pa tayo. Ayan, 4:10. Go mga kabiyahe. So Calaveria target natin ngayon before 7. Kailangan nasa Calaveria na tayo guys. Ayan, makikita natin tong Patapat mamaya dun sa taas. Yung ahon. So nung September 2023 yung first North Luzon loop ko, nagsimula ako umahon dito around 6 PM na mga kabiyahe. Nung mga panahon na yon, yung 6 PM ay sobrang dilim na dito. Sobrang dilim. Kaya yun yung iniiwasan ko, na huwag maabutan ng dilim dito. Kasi matindi rin yung mga ahonan dito mga kabiyahe. Ayan, may mga wild animals dito. May mga unggoy na pag-alagala. Ang masakit yung dun sa kabila, yung sa may Kalbaryo, boundary ng Ilocos Norte at Cagayan. Yun, 5 kilometers na uphill yun, na halos walang recovery. Grabe, nakakatuwa lang no, sobrang layo nito. Pero binibigyan pa rin ako ng Panginoon ng pagkakataon para mabalikan itong napakagandang lugar na ito. Grabe oh. Naalala ko nung time na dumaan ako dito nung September 2023 na madilim. Grabe yung kaba na naramdaman ko eh. Nasa dulo ka ba naman ng Pilipinas, talagang matatakot ka eh, lalo na't mag-isa ka lang.
Ayan yung video mga kabiyahe. Papasilip ko sa inyo. Ay, baka nasa nasa desktop ko pala. I-comment ko na lang sa link yung video, yung pag-ahon ko dito. Kung interesado kayo panoorin, puntahan nyo na lang yung link na yun. Uploaded yun sa Facebook. Tapos na natin. Sa kabilang side kita yung patapat pero ko mamaya. Ahon muna ako. So ayun mga kabiyahe, kakababa lang natin. May ginagawa pala dun. Loko. Akala ko naka-play yung camera natin. Pambihira, hindi pala nagbukas. Sayang. May tumibag kasing bundok dun. Halos walang madaanan. So time check 4:35 mga kabiyahe. Let's go. Ahon pa tayo ng Kalbaryo. Yun na yung last na ahon. 5 kilometers na dire-diretso. Ayun na, nagsidatingan na yung mga naipit kanina. Ayun na sila oh. Ayan, mga na-traffic dun sa taas. Ngayon ulit mga kabiyahe. Sana hindi tayo gabihin sa ahon. My God. Pero okay lang. Na-experience ko na umahon doon ng madilim Alam ko na. Hindi na ako takot. Kasi naranasan ko na Let's go! Ayan na. Simula na ng akyatan. Ay, nako, tinakpan ko naman yung truck na to. Sayang. Dito sana yung bundok. Yung bundok nating tatawirin. Time check 4:46. John Ray Dalo. Ayan, nahagip ba ng camera si Master John Ray Dalo. Ayan, shout out. Professional cyclist. Galing silang Pudtol, pauwi na sila. Putol yata. Sarap. Last 3 kilometers. Grabe no. Na-imagine nyo bang dumaan dito ng alas 7 ng gabi tapos mag-isa lang? Na-imagine nyo?
Yun lang naman yung naranasan ko noong September 2023. Grabe. Paano ko kinaya yun no? Hindi ko rin ma-imagine nakatagos ako dito sa Calvario na sobrang dilim at ako lang mag-isa sa kalsada. May mga mangilan-ngilan na sasakyan na dumadaan. Yun, natutuwa na ako nun. Pilit ko rin hinahabol yun pagka meron sasakyan. Kaya laspag din ako nun. Grabe. Pero naresbakan ko naman ito noong January 2024, 5 months ago. Umahan kami dito, tanghaling tapat, mga alas 12 yun. Ngayon is 4:53 PM. So mag-isa pa rin naman ako. Pinag-aiba lang, maliwanag ngayon dito. Lapit na tayo sa Cagayan Valley. 2.5 kilometers na lang mga kabiyahe. Ayan, banayad lang naman ahonan dito sa Calvario. Pero kung galing ka na ng Manila at dadaan ka dito, syempre laspag ka naman. At ang banayad magiging mahirap, diba? Andun yung arko, boundary arc. Medyo luma nga lang. Yan, maliwanag tayong ahon na lulusong. Delikado rin yung lusong dahil malubak yung kalsada. Sarap. Doon tayo galing sa Patapat. Takpan na tuloy. Mamaya may magandang spot doon. Lapit na. Last 1 km. Last 1 km. Nasa Cagayan na tayo. Yun. Andito na tayo sa arko, boundary arc ng Ilocos Norte at Cagayan. Kunin natin segment, pasok muna tayo sa arko. Alright. Pambira. 5:06 PM. District Highway boundary. Ayan, lusong yan, mahaba-haba, malubak nga lang. Ayan na yung arko.
Nasira na naman yung mount natin. Naglaway na. Kagat-kagat yung camera, pambira. Nandito na tayo sa Santa Praxedes. Sarap ng lusog, no? Yan, pero kung road bike ka, hindi mo may enjoy yun. 1 kilometers to town proper. Sarap. Ilang minutes? 5 minutes na lang pala. So ayun mga kabiyahe, punta na tayong Claveria. 15 kilometers pa bago mag Claveria. So dito tayo ngayon sa Santa Praxedes. Sobrang ganda mga kabiyahe, oh. Ayan yung nasa ating likod. Ito yung sa gilid. Ito yung sa harap. Napapaliguran tayo ng kabundukan. Solid view. Napakaganda. Ayan. Mostly flat naman papuntang Claveria. Ayan yung kalsada, tagulang. Wala siya sa mga bundok. So time check, 5:36 PM. Alright. So nakababa na tayo ng bundok mga kabiyahe. Dun sa Calvario kung tawagin. Grabe. Dumaan ako dito nun mga around 8 PM. Ayan. Sobrang dilim dito, walang kailaw-ilaw mga kabiyahe. Tingnan yung mga poste nila. Walang ilaw yan. Ayan, nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang isipin, muling balikan yung mga panahon na grabe yung takot na aking nararamdaman. Diba? Pero masaya ako dahil sa karanasan na yun, tumibay ang loob ko. Lalong lumakas, diba? Solo ride mag-isa. Alright, 14 kilometers, nasa Claveria na tayo mga kabiyahe. Ayan, medyo banayad na lusong to, tapos may mga ahon-ahon, pero may mga banayad na ahon, pero banayad lang, maikli lang. Grabe. Ganda, no? Solid. Kaso paubos na rin yung memory natin. 3 minutes na lang ang natitira. Subukan ko magbura. Subukan ko upload. Kumaya ulit. Hey, touchdown. Claveria, Cagayan mga kabiyahe. Alright. So dito tayo magpapalipas ng gabi. So kung saan ako natulog last time, dun pa rin ako mag-check-in. Sana same price pa rin, 350 pesos. So yun, touchdown Claveria. So ayun mga kabiyahe, nakapag-check-in tayo. September 2023, dyan ako sa room 108 natulog. Pero ngayon, room 110 tayo. Alright. Bali, same price pa rin mga kabiyahe, 350 pesos. All goods na, diba? So ayun mga kabiyahe, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw para sa aking day 49 ng aking Philippine Loop Adventure Tour. Grabe, solid. Target dapat natin is Apari. Unfortunately 10 AM na tayo naka-ride out kanina. Bala ko sana 5 AM, kaso nga lang wala tayong memory. At speaking of memory, paubos na. Ayun, shout out sa Delta Appliances. Maraming po salamat kay Master Wilson ko. Thank you very much. Kay Master Efren ng Efren Rico Cycling, marami din pong salamat Master. At sa SPN Cycle PH para sa aking IGP Sports devices na ginagamit. Maraming salamat po. Shout out sa aking asawa, kay Liza, at sa dalawang anak,
kay Michael at kay Micaela Ashley. Ayan, miss ko na kayo. Malapit na. 3 or 4 days pa. So ayun, sa lahat ng sumubaybay, marami po salamat. At sana hindi kayo magsawa. I hope you guys enjoy this video. So hanggang dito na lang. At dahil wala na rin akong memory space, maraming salamat sa panonood. Peace. I'm out. Thank you for watching. Bye-bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.